Okay, ayos at andito ka na ngayon. Congratulations. And I'm so happy na makita ka ngayong araw na to. And I'm so excited na i-share sa iyo yung mga pag-uusapan natin dito sa free video series na to. Again, my name is Edward Reformina, author of Sponsor More Downlines and Pinoy MLM Expose eBooks. I'm also the creator of Alpha Attraction Marketing. Nagtuturo at nagtutrain ako ng mga Filipino network marketers na katulad mo kung paano nila gagamitin ang internet para sa kanilang network marketing, MLM at home-based business. And welcome dito sa aking home office and welcome dito sa video number 1. Itong video na pinapanood mo ngayon, ito lang yung part 1 o video number 1 ng 3 free videos na ipapadala ko sa iyo. Yung video number 2 at yung video number 3 ay ipapadala ko sa email mo after ng ilang araw. Kaya wag mong kakalimutan na i-check yung email na na-register mo kanina within this week. Okay? Dahil doon ko ipapadala yung link kung saan mo mapapanood yung video number 2 at yung video number 3. So wag na natin patagalin pa. Simulan na natin tong video number 1 training na to. Dito sa free videos na mapapanood mo, isi-share ko sa iyo yung mga ideas at strategies na natutunan ko kung paano gagamitin at i-leverage ang internet para magawa mong makapag-attract ng mga qualified at ng mga interested na prospects na sasali sa business mo. May hinanda akong 3 videos kung saan ituturo ko sa iyo ng mabuti kung paano mo gagamitin ang internet marketing para i-market at i-build ang iyong network marketing, MLM, or home-based business. And in my opinion, sa panahon natin ngayon, internet marketing ang pinaka-powerful at pinaka-cost-effective na paraan para i-market at i-promote ang kahit anong network marketing or home-based business. Sa panahon kasi natin ngayon, ang laki ng sasayangin mong opportunity kung hindi ka magte-take advantage at kapag hindi mo inaral kung paano gagamitin ang internet para sa business mo. Para mas maunawaan mo ng mabuti kung ano yung power na nasa kamay mo, years ago, napakahirap at napakamahal ng gagastusin mo para maraming mga tao ang makakita ng products at ng opportunity mo. Ano-ano ba yung mga options dati? Mag-advertise ka sa dyaryo, sa magazine, TV o kaya radyo. Alam mo naman siguro kung gaano kamahal ang babayad dyan. So, hindi kayang ma-afford ng mga nagsisimulang entrepreneur at ng mga nagsisimulang networker ang mga investment para market at makapag-promote gamit ang mga mediums na yan. Pero ngayon, dahil sa tulong ng internet at ng mga bagong technology, pwede mo nang magawa na libo-libong tao o kahit daang libong tao pa ang makakita ng offer mo. At pwede mo yung magawa nang wala kang gagastusin sa advertising o kaya naman ay sobrang liit lang ng magiging investment mo kumpara sa kailangan mong gastusin noong panahon dati. And marami ring mga network marketers at home-based business owners ang sinusubukan ng gamitin ng internet para sa kanilang mga businesses. Pero unfortunately, karamihan sa kanila ay maling strategy at maling mga klase ng website ang ginagamit at ginagawa. In this free video series, ang ituturo ko sa iyo ay yung effective, proven at tested na mga strategy. Ang tuturo ko sa iyo ay yung mga mismong strategy na ginagawa at ginagamit ko para makapag-generate ng libo-libong qualified prospects or leads para sa aking business. At kapag natutunan mo itong mga ituturo ko, kahit kailan ay hindi ka na mauubusan ng mga interesadong prospects na pag-iintroducean ng products at ng opportunity mo. Itong mga strategy na i-share ko sa iyo, ito yung dahilan kung bakit ako nakapag-attract at nakapag-join ng 160 plus personally sponsored downlines o yung mga direct referrals in my primary opportunity in just 12 months. At hindi lang yun. Nagawa ko na makapag-attract at makapag-sponsor ng 160 plus downlines nang hindi ako nag-a-approach at kumakausap ng mga strangers, hindi ako nagpamigay ng flyer sa kalsada, at hindi ako nangulit at nag-convince sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Nagawa ko yun sa tulong ng internet at sa tulong ng strategy na gusto kong i-share sa iyo. Gusto kong simulan tong video training na to by sharing with you yung ilan sa mga naging struggles at frustration ko noong nagsisimula pa lang ako sa network marketing industry. Unang na-introduce kasi sa akin ng network marketing nung kakauwi ko pa lang galing sa abroad as an OFW sa Middle East. So 5 years akong pabalik-balik sa abroad pero wala rin gaanong naipon. Kaya nung time na yon, naghanap talaga ako ng other source of income. At kaya nung time na na-explainan ako about network marketing, sumali kagad ako. Tapos nung nakasali na nga ako, hindi ko alam kung ganito rin yung naging experience mo, pero ang naituro sa akin ng mga paraan para gawin yung business ay yung pag-alok sa mga kaibigan at kamag-anak ko.
pinagawa sa akin, pinasulat ako sa papel ng listahan ng mga pangalan ng lahat ng mga kakilala ko. Tapos, isa-isa ko silang inalok sa aking business opportunity. Tapos nun, walang sumali. At yung iba pang tinuro sa akin ay yung pagkausap sa mga taong hindi ko kakilala sa kalsada. Yun nga yung pamumusakal tsaka yung pangingidnap. Isa pang tinuro sa akin ay yung pamimigay ng flyers. Naalala ko, bumili pa ako ng printer para makapag-print ako ng maraming flyers na ipamimigay. Tapos nagpupunta kami sa mga matataong lugar para mag-abot ng mga flyers. Karamihan dun sa napagbibigyan ko ay tinatapon lang yung papel na inaabot ko. Yung iba naman para akong invisible, hindi ako pinapansin. Tapos lagi ko rin bit-bit yung clear book ko para ready ako palaging mag-explain at maglatag ng complan. Sobrang kumapal rin talaga mukha ko noon kasi nagpe-present ako kahit sa mga taong nakakatabi ko lang sa bus. Okay? So, walang masama sa mga approach na yun, pero hindi sila nag-work para sa akin at sa napakaraming networkers na nakausap at nakilala ko. But those approach may work for some people. Kung ikaw yung tipo na nag-e-enjoy sa pagkausap ng kung sino-sinong taong makakasalubong mo sa kalsada, sa malls at kung saan-saan pa, kung ikaw yung tipo na nag-e-enjoy sa paulit-ulit na rejections mula sa mga kamag-anak at kaibigan mo, kung ikaw yung tipo ng ganon, those strategies may work for you. Pero kung kagaya mo ko at kung kagaya ka ng karamihang network marketers na nakausap at nakilala ko na hindi komportable sa ganong klaseng approach ng pag-build ng business at kung hindi ka nag-e-enjoy sa pamimigay ng flyers at sa pamumusakal o kaya naman kung ikaw yung tipo na nasubukan na yung ganong paraan pero katulad ko ay hindi rin nag-work para sa iyo yung mga approach na yun, I have a good news for you dahil baka itong strategy na ituturo ko sa video training series na to ang makatulong sa iyo. So, nung ginagawa ko nga yung mga traditional strategies, nag-struggle talaga ako. Wala akong mapasali kahit ang dami ko nang nakausap at ang dami ko nang napag-alokan na tao. Kaya na-realize ko kagad na merong two major limitations sa mga old school at traditional strategies. At ang two major limitations na yon ay quality at quantity. Quality muna ang pag-usapan natin. Ang naging problema ko nung mga strangers ang nilapitan at inalok ko sa pamamagitan ng flyering at pamumusakal ay karamihan sa kanila ay walang interest dun sa inaalok ko. I know the company and the products are good, walang duda. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi nila makita yung nakita ko dun sa opportunity. Malamang ganun din ang pinagtataka mo ngayon. Malamang ito rin yung tanong na tumatakbo sa isipan mo. Ang ganda-ganda naman ng opportunity mo, ang ganda ng benefits, ang ganda ng products, pero ang nakakagulat, bakit hindi sila interesado? At bakit hindi sila bumibili at sumasali? Well, simple lang ang sagot o explanation kung bakit hindi sila interesado. At yun ay dahil wala sila nung desire na kagaya na meron ka at meron ako. Ano yung mga desire na yun? Desire to have a better lifestyle, desire to have more time and more money, desire to help others succeed, etc. etc. Kung pampapayat or for weight loss yung product na inaalok mo, ang dahilan kaya hindi sila bumili ay dahil wala silang desire na pumayat. Wala silang pinakitang interest at wala silang desire dun sa offer mo. Kung pampaputi ang products mo, kaya sila hindi bumili, simple lang, wala silang desire pumuti. Wala silang pinakitang interest at wala silang desire dun sa offer mo. Kung food supplement naman ang binibenta mo, kaya sila hindi bumili, simple lang din, wala silang desire maging healthy. Wala silang pinakitang interest at wala silang desire dun sa offer mo. Kung information products like e-books ang binibenta mo, kapag hindi sila bumili, simple lang ang sagot, wala silang desire matuto. Wala silang pinakitang interest at wala silang desire dun sa offer mo. Kung hindi sila sumali sa opportunity na inaalok mo, simple lang ang explanation. Wala silang desire magkaroon ng better lifestyle, wala silang desire magkaroon ng mas maraming income at oras katulad mo. Wala silang pinakitang interest at wala silang desire dun sa offer mo. Kalokohan kasi yung mga nagsasabi na wala silang time, wala silang pera. Kapag ang tao kasi ay may desire dun sa isang bagay, they will find a way. Hahanap at hahanap sila ng paraan para makuha yung bagay na yun. So ang tanong, paano ba natin magagawa na puros interesado yung mga taong makakausap at makakakita ng products at opportunity natin? Simple lang din ang sagot. Hanap ka ng mga tao na meron ng desire sa kung ano man ang ino-offer mo. At pagkatapos, ilagay mo sa harapan nila yung products or opportunity mo. At magagawa mo yun sa tulong ng internet.
Isipin mo, ikaw nung bago mo palang makita yung opportunity na pinasukan mo, most probably ay may desire ka na. May desire ka na magkaroon ng better lifestyle, may desire ka na dun sa solution na pinoprovide ng products mo, etc. Kaya nung oras na makita mo yung opportunity mo, you took immediate action, tama ba? Kailangan ang targetin mo ay yung mga taong kagaya mo using effective internet marketing strategies. Kailangan mong gawin ay targetin yung mga taong kagaya mo na may desire na o mataas yung possibilities na magkaroon ng desire dun sa products at opportunity na ina-offer mo. And to be honest with you, ang pinaka-worst na paraan para humanap ng tao na may katulad na desire na meron ka o kagaya mo ay yung pagkausap sa mga random people sa kalsada. Dahil karamihan talaga na makakausap mo sa kalsada ay hindi magiging interesado. Pero imagine kung yung mga makakakita ng ads or ng presentation mo ay yung mga kagaya mo. Tingin mo mapapasali mo rin ba sila ng mas madali? There are two ways to market your business sa panahon natin ngayon. Wala na tayo sa 1960s, wala tayo sa 1970s, at hindi rin tayo nasa 1980s. Ang pag-uusapan natin ay yung two ways to market sa panahon natin ngayon. First way ay yung ala chamba style. Paano to? Kausapin mo lahat ng humihingang makasalubong mo hanggang sa makachamba ka ng tao na kagaya mo o kagaya natin na may desire. Okay? Kaya ala chamba. Tumachamba ka lang. Parang parang nagsuot ka ng blindfold tapos sinusubukan mo makashoot sa basketball ring. Nagbabaka sakali ka na makachamba. Pangalawang way to market your business sa panahon natin ngayon is internet marketing. And in my opinion, kung gusto mong makapag-save ng pera, oras at panahon, at kung gusto mong maging effective, ito yung strategy na kailangan mong gawin para sa business mo. Ito yung strategy na ginagawa ko, and I'm using the power of internet to locate yung mga tao na may desire kagaya ko, katapos nilalagay ko yung offer ko sa harapan nila. Effective marketing is knowing who is your target market and positioning your offer in front of them. Positioning your offer sa harap ng mga tao na may desire na sa kung ano man ang ino-offer mo. May kukwento ko sa yung isang analogy para mas maunawaan natin ng mas mabuti itong idea na to. Sabihin natin na itong si Frank at ikaw ay sumali ng iisang network marketing company. Tapos ang product na ibibenta nyo ay tubig na nasa baso. Okay? Tapos ang sabi ng owner ng company ay titignan niya sa inyong dalawa kung sino yung pinakamaraming maibibenta sa pinakamabilis na oras ng product na i-offer nyo. At yung product na ibibenta nyo, yung isang basong tubig, ay hindi dapat bababa ng 500 pesos. Yun kasi yung suggested retail price. So ngayon, si Frank, ang ginawa niya, pumunta siya sa mga subdivisions, pumunta siya sa mga offices, sa mga public places, sa mga matataong lugar, pinuntahan niya yung mga kaibigan at kamag-anak niya para i-alok yung 500 pesos na product na ino-offer nyo, yung tubig na nasa baso. Ang nangyari ngayon sa kanya, nakatanggap siya ng iba't ibang klaseng objections at rejections. Sabi sa kanya ng mga pinag-alokan niya, mahal naman yan, wala akong pera, mga ganon. Yung iba, pinagtawanan pa siya, etc. Kaya ngayon, itong si Frank ay frustrated sa bagong business niya. Samantalang ikaw naman, inisip mo muna ng mabuti kung sino yung mga tao na magiging willing bumili ng product na ino-offer mo. Yun nga, yung isang basong tubig sa halagang 500 pesos. Tapos, ang sunod na ginawa mo ay nagpunta ka ng disyerto. At inalok mo yung product na ino-offer mo, yun nga, yung tubig na nasa baso, dun sa mga tao na 3 araw nang hindi umiinom ng tubig at uhaw na. Tingin mo, mabibenta mo ba ng mabilis yung product mo, yung tubig na nasa baso? Tingin mo kahit doblehin o triplehin mo yung presyo ng product na binibenta mo, ay bibili pa rin sila? Oo naman. Diba? Kasi may desire at needs nila yung product na ina-offer mo. At sa tingin mo, sino sa inyong dalawa ni Frank ang magkakaresulta at magiging successful sa bagong business na pinasok nyo? Alam ko na tong example na to ay medyo may pagkakuwela, medyo exaggerated. Pero yung point na gusto kong maintindihan mo ay yung kapag ang prospect na pinag-alukan mo ay yung may desire or may need na sa kung ano man yung ino-offer mo, hindi ka na mahihirapan na magbenta. Hindi mo na kailangan mag-convince, hindi mo na kailangan mang-hype, etc. This is the difference between old school approach and internet marketing.
Imbis na ikaw yung kumakausap sa kung sino-sino para magkaroon sila ng desire sa product at opportunity mo, in this strategy, tatargetin mo ay yung may mga taong may desire na sa products at opportunity mo or do sa offer mo. At sa kanila mo ilalagay o ipapakita yung offer mo. At kapag ganito yung ginawa mo, selling products and sponsoring people in your business will be much easier. Ang solusyon sa problema na lack of quality o laging hindi qualified o laging hindi interested yung mga prospect na nakakausap mo ay learning effective internet marketing strategies. Again, effective marketing ay kung paano mo ilalagay ang offer mo sa harap ng mga interesadong tao. Bigyan kita ng idea kung paano mo i-apply sa business mo itong strategy na to. Punta tayo sa Facebook saglit. Okay, so andito tayo ngayon sa Facebook and ngayon gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ka-powerful ang internet dahil using Facebook ay magagawa mong matarget yung mga tao sa buong mundo na may pare-parehas na topic of interest. Okay? Pwede mong may ability ka na i-tap or targetin yung mga group of people na interesado sa specific or certain topics. Okay? So dito sa Facebook advertising platform, dito mo mapupuntahan yun sa create ad kapag pumunta ka sa newsfeed mo. Ito sa mga nakikita pong mga ads dyan dito sa create ad. At dito sa create ad page, basically pag gagawa ka ng Facebook ads, ito yung page na mapupuntahan mo. And dito sa bandang baba, ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Dito sa create your audience, okay? Papakita ko sa iyo kung ano-ano yung mga pwede mong gawin dito sa setting na to. Okay, so sa location, enter the name of one or more countries. So pwede kang maglagay diyan ng mga countries. Okay, so for example, gusto mo mga targetin ay yung mga Facebook user na nasa Pilipinas. So yan, pwede mong ilagay Philippines. So makikita mo 34 million people. Okay? So, pwede ka rin maglagay dyan ng United States. Pwede mong dagdagan. So, makikita mo, mag-update yung number dito. Maging 214 million people Facebook user na nasa dalawang countries na yan. So, in this example, sabihin natin na yung mga nasa Philippines lang muna yung titingnan natin. Okay, so, pangalawa, dito sa age. So, pwede mo ring i-filter out kung anong age yung mga gusto mong targetin. So, for example, 20 years old and above lang yung gusto natin targetin. So, nakita mo, nag-update ulit, naging 24 million. Kanina galing sa 34 million. Okay? Dito, may option ka din na pwede mong, kung gusto mong puro lalaki lang ito targetin mo, okay lang din. For example, may product ka na pang babae lang, pwede mong targetin is mga puros babae lang. Okay? So, in this example, piliin natin yung all. Okay? And dito, sa bandang baba, may mga options ka rin na itong sa relationship status, pwede mong i-check or i-uncheck yung mga option na yan. For example, gusto mo yung mga single lang. For example, may specific product or offer ka or service na para sa mga single lang. Pwede yan. Okay? So, pwede rin yung mga nasa in a relationship. Okay? So, you get the idea. So, lagyan natin all. And dito, yung pinaka-importanting part is ito. Itong precise interest. Okay? So, dito sa precise interest, pag tinignan natin, basahin natin, Facebook can help you target people based on their interest by looking at things such as the page that they like, okay, sa their interests and activities. Sabi dito, pwede mo daw targetin yung mga Facebook user based on sa mga bagay na pinakita nilang interesado sila. For example, yung mga page na nilike nila, yung mga yung mga sinulat nila sa wall post nila, okay, do sa mga post na nilike nila, okay, do sa mga videos na pinanood nila, etc. So, dito sa precise interest, pwede kang mag-type ng mga keywords or markets or niche or interest, and
para mas okay, ipakita ko na lang sa'yo. So, for example, sabihin natin na yung product na ino-offer ng company mo or product na ino-offer mo ay related sa health and fitness. Sabihin natin ganun. So, pwede mo diyang i-type health and fitness. Or ito, health diet. Sabihin na. Sabihin natin ito, physical fitness. So, makikita mo na dito sa Philippines, okay? Sa Philippines, may 1.5 million na tao dito sa Philippines na 20 years old above ang nagsabi na interested sila sa physical fitness. Okay? So, ganito nag-work yung Facebook ads. Okay? So, sabihin natin na dagdagan pa natin. Pwede ka rin dito sa precise interest, pwede kang mag-type ng multiple interest dito, multiple keywords. For example, lagyan natin health, diet. Okay? So, makikita mo, mag-a-update yung number dito. Magiging 1,720,000 people. Okay? So, imagine, ganyang karami yung makakakita ng website mo or ng blog mo. O kaya, ganyang karami yung kaya mong targetin na makakakita ng opportunity or ng products presentation mo. Okay? So, na-imagine mo na yung power niya, di ba? O, sabihin natin na filter out mo lang yung cities. For example, gusto mo lang targetin is yung nasa Manila. Okay? Para mapapapunta mo sa office. So, yan. Nakikita mo na 178,000 people who lives in Philippines in Manila, age exactly 20 and older, who like physical fitness or healthy diet. Okay? So, ganyan kadami, 178,000 people. Okay? O, sabihin naman natin na ang product na ino-offer mo is skin whitening. Tingnan natin kung meron. Pampaputi. Diba? So, ito, skin whitening. So, makikita mo dito na 62,000 people na nasa Manila. Okay? Yung 62,000 Facebook user na nagsabi na interesado sila sa skin whitening. So, sabihin natin sa buong Pilipinas yung gusto mo targetin. Ka-close natin yung Manila. So, ngayon, nag-update siya. Nakalagay 620,000 people na 20 years old and above na nasa Pilipinas na interest sa topic na skin whitening or interesado na paputiin yung balat nila. Okay? So, imagine na may skin whitening product ka and ganyang karami yung potential prospect na pwedeng makakita ng offer mo. Imagine kung gaano ka-powerful yun, di ba? O, sabihin naman natin na tina-target mo is yung interested magtrabaho na nasa bahay lang. Okay, so ito, sabihin natin, work at home parent. Okay, so dito sa potential audience, nakalagay is 122,000 people. Okay, so itong suggested likes and interest, pwede mo rin i-click yan. For example, itong home business, pwede mo i-click yan, masasama rin siya dito sa precise interest. So, nakita mo, nag-update, naging 200,000. Okay? So, imagine yan yung ganyang karami yung tao na pwede mong i-tap or i-targetin para makakita ng business presentation mo. Okay? Sabihin naman natin na yung product na ino-offer ng company mo is related sa weight loss. Sabihin natin, ito, weight loss. Okay? So, dito sa weight loss, makikita mo na merong 2 million people na nagsabi, na nagpakita na based on do sa mga page na nila-like nila, based dun sa mga pinapost nila, based dun sa mga post na nila-like nila,
Okay, so 2 million people na nagsabi na interest sila about sa topic na weight loss. Okay, imagine ganyan karami yung tao na makakita ng product presentation mo. So, pwede rin nating i-click tong dieting. Again, mag-update to. Kasi naging 2.2 million. So, sabihin natin ito, click din natin, obesity. Okay, so about healthy diet. Click natin kung bago. Okay, so you get the idea. Okay, kung gaano ka-powerful ito. Imagine na tatarget mo yung gantong karaming tao na nagsabi na interested sila sa certain topics or certain interest. Kahit ano pa ang product or opportunity na ino-offer mo, basta may value yan at basta nakakasolve yan ng kahit anong klaseng problema, sigurado ay may market at may mga grupo ng mga tao na interesado dyan sa ino-offer mo. At ang maganda, hindi mo kailangang pumunta sa desierto o kung saang lugar pa para mahanap itong mga interested prospects na to. Sa panahon ngayon, madali mong mailalagay sa harapan ng mga interesadong prospects ang offer mo gamit ang internet. Dahil yung mga tao na may desire sa isang topic ay ginagamit nila ang internet para ipakita na interested sila dun sa bagay or sa topic na yun. Nagsasearch sila sa Google tungkol sa topic na yun, nagla-like sila sa mga Facebook ng mga fan pages, books, posts na related sa topic na yun, nanonood sila sa YouTube ng mga videos na tungkol sa topic na yun, nagbabasa sila ng mga blog posts tungkol sa topic na yun, etc. Isa pang solusyon para masolve itong problema na lack of quality prospects ay kailangan mong maintindihan na people buy and join from people that they know, like, and trust. Hindi mo ba natanong kung bakit kaya yung mga ibang mga prospects, kahit sinabi naman nila na nagustuhan nila yung business o products mo, ay hindi pa rin sila gumawa ng aksyon para bumili at sumali? Nangyari na ba yun sa'yo? Hindi mo ba natanong kung bakit kaya ganun? Ang isang mabigat na dahilan kung bakit hindi ka agad bumibili o sumasali ang isang tao ay dahil wala pa silang sapat na tiwala sa'yo o kaya naman ay hindi sila naniwala sa'yo. Para masolusyonan mo ang problemang to, kailangan mong matutunan kung paano mo maipuposisyon ang sarili mo as an alpha. What is an alpha? Alpha ay yung person na nagbibigay muna ng value katulad ng helpful information sa kanilang mga prospects. Kapag nagbibigay ka kasi ng value, ma-appreciate ka ng mga prospects mo dahil ikaw muna ang unang nag-invest sa kanila. Hindi mo muna inisip ang sarili mo at ang inisip mo muna ay ang makatulong sa kanila. At dahil dito, your prospects are going to like you. At kapag nakatulong sa kanila yung binigay mong valuable information, this will establish trust sa mga prospect mo at yun yung perfect na time para i-introduce mo sa kanila yung mga products at opportunity mo. Ito yung isang simpleng example. Kung mga weight loss products ang binibenta mo, imbis na bentahan at alukin mo kagad sila, pwede ka munang mag-offer ng mga libreng articles, free ebooks, or free newsletter na pwedeng ang topic ay how to lose weight fast o kaya naman ay 10 new tips how to become fit without going to the gym. Or kahit anong valuable information na makakatulong sa kanila para makuha nila yung result na gusto nila o para masolve ang problema nila. Pagkatapos, kapag nakapag-provide ka na ng mga valuable information, this will create goodwill and trust sa mga prospects mo. And that is the best time para i-recommend mo sa kanila ang products na ino-offer mo. Mas mataas yung magiging chance na bumili sila dahil nag-invest ka muna ng effort para makapag-gain ng tiwala sa mga prospect mo. Pagkatapos kong matutunan itong technique na to, itong positioning as an alpha, nagawa ko rin na mismo mga prospect ang kukontak sa akin para magtanong kung pwede ba silang bumili ng products ko at kung pwede ba silang sumali sa business at sa team ko. Mga taong hindi ko kakilala at hindi ko pa nakakausap kahit kailan, ang bigla na lang nag-i-email, nagte-text o tumatawag sa akin para sabihin na ready na silang mag-join sa business ko or bumili ng products na ino-offer ko. Ito yung ilan sa mga emails, text at messages na natatanggap ko consistently mula sa mga prospect na gustong sumali sa akin ng kusa. Imagine na ganito rin yung mga email at text na natatanggap mo. Imagine na may mga tumatawag rin sa'yo para sabihin na interesado sila sa opportunity mo at ready na silang sumali sa business mo. Tingin mo, mahihirapan ka pa kaya sa business mo kapag ganito yung nangyari sa'yo? Ang tanong, paano mo ba magagawa to? Madali lang.
Nagawa ko to dahil gumamit ako ng isang tipo ng website na ang tawag ay blog. At ito yung ginamit kong tool para maiposition ang sarili ko as a value giver or isang alpha. Ito yung tool na ginamit ko para makapag-provide ng value sa mga prospect ko at para makapag-build ng trust. Kaya nung time na pinakita ko na yung ina-offer ko na opportunity at products, ay meron na silang tiwala sa akin. Hindi ko na sila kinailangang kumbinsehin at hindi ko na sila kailangang pilitin dahil ready na nga silang bumili at sumali. Kaya ang madalas na nangyayari, sila pa mismo yung nagkukusa na kumontak sa akin para sabihin na ready na silang bumili at sumali. At ang the best part, 90 to 95% ng proseso na ito ay automated. Dahil kahit na natutulog ako, kahit na namamasyal ako kasama ang family ko, yung mga websites na ginawa ko ang busy sa pag-provide ng value, sa pag-build ng tiwala, at sa pagbenta ng products at opportunity ko. This is an easy system and strategy na madali mo ring ma-apply sa business mo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-provide muna ng value sa mga prospect mo para makapag-establish ka rin ng tiwala sa kanila. Kung gusto mo ring magawa yung nagawa ko, ang pinakaunang step na kailangan mong gawin ay magkaroon ng lugar sa internet kung saan ka makakapag-share or makakapag-provide ng mga valuable information sa iyong mga target prospects. Sa madaling salita, kailangan mo ng sarili mong blog or website. May dalawang options ako na nire-recommend kung gagawa ka ng sarili mong blog. Yun ay wordpress.org at blogger.com. May hinanda rin akong ibang mga video training kung saan step by step kitang i-guide kung paano ka madaling makakapag-setup ng sarili mong website o blog. Abangan mo na lang kung paano ka magkakaroon ng access sa mga special video training na to. Okay, I hope marami kang natutunan dito sa training na to and I hope ay nag-enjoy ka sa panonood ng video na to dahil ako mismo ay nag-enjoy sa pag-create ng video na to. Dun sa video number 2 na ipapadala ko sa'yo after 2 days, ituturo ko naman sa'yo yung napaka-powerful na marketing strategy at yung software na ginagamit ko para hindi ako mauubusan ng mga high-quality prospects or leads na pumapasok sa business ko. Okay, basically, yun yung strategy at yung software or tool na ginagamit ko para magkaroon ako ng tuloy-tuloy na supply ng mga high-quality prospects or leads sa business ko. Kaya wag mong kakalimutan na i-check ang email mo after 2 days. Tsaka kung nagustuhan mo yung mga pinag-usapan natin dito sa video na to, make sure na i-click mo yung like button dito sa baba ng video na to and wag mo rin kakalimutan na maglagay ng comment. Doon sa comment, pwede mong ilagay kung ano yung masasabi mo dito sa mga naituro ko sa'yo. Pwede ka rin mag-post ng question na gusto mong itanong sa akin and I will try my best na sagutin yung question mo as soon as I can. So go ahead, click like button and put your comment below and see you in video number 2.